Hi mga kaupak! Nako kung nagbakbakan sa Senado dahil sa budget hearing ng Office of the Vice President, aba, sa Kongreso din hindi nagpatalo, lalong lalo na ang Makabayan Black ay talaga naman si Sara ang tawag doon, woman of the hour, ay talaga naman nagisa. Pero mga kaupak, baliktad ata ang nangyari, dahil lumalabas na parang si Sara Duterte ang proceeding ng Congress. Abay, talagang tinuruan pa ang mga congressman o tinanong o question o at nag-request pa. Talaga naman may attitude pala ito si attorney at Vice President Sara Duterte. Talaga naman nagkainitan mga kaupak kung ano. Let's So mga kapak, medyo puyat ako. Hindi lang medyo, talagang puyat ako. Dami kong ginagawa. Pagdating sa bahay, nagluluto, nag-aasikas. Minsan wala na akong time talaga mag-research or gumawa ng mga vlog, talagang. Pero laban lang. Kasi alam mo naman tayo, mahilig talaga tayo sa politika. Dahil katulad ng sinabi ko na sa mga vlog, ako ay naging isang empleyado rin ako dati ng isang mambabatas. So ngayon mga kapak, ang mainit na paghaharap sa Senado ni Vice President para depensahan ang Office of the Vice President 2025 budget, nako, mas mainit sa Kongreso. Mga kaupa, kasi ang batas natin, ito realidad lang tayo, hindi na natin kailangan mag-research dito. Kumbaga, although alam ito ng marami, pero syempre yung mga bata, may mga tao na hindi aware kung ano yung nangyayari, mga kaupa. Ang ating kasi presidente, vice president, yung mga yan, at saka Supreme Court, at saka Kongreso, ito ay kinabibilangan ng mga senador at saka mga congressman. Ang mga senador, mataas na kapulungan. Ang mga congressman, mababang kapulungan. Ngayon mga kaupak, ang nabanggit ko na ahensya ng ating sangay, yung apat ba? Executive, Judiciary, Kongreso, yung tatlo, parang apat na rin kasi ang Senado at saka kung mga congressman. Ngayon mga kaupak, ang mga yan co-equal power. Ibig sabihin, kaya sa batas ang ginawa, kaya ganyan para may tinatawag na check and balance. Kung halimbawa may ginawa yung presidente, yung vice president, pero actually mga kaupak, ang powerful talaga sa aminin natin sa hindi, ang presidente. Siya halos kasi ang may control. Pero sa batas, talagang dapat equal lang sila, yung mga Supreme Court Justice, Kongreso, ito ay ang mga congressman at saka senador, at saka na executive, ito ay ang mga presidente at saka Office of the Vice President. Sila mga kaupak ang equal power, para ginawa ito ng batas para magkaroon ng check and balance, para maiwasan ang pag-abuso sa kanilang posisyon or sa kanilang kapangyarihan. Ngayon mga kaupak, ang lahat ng budget sa ating bansa, halimbawa lahat, kahit anong ahensya pa yan, basta ahensya ng ating Republika ng Pilipinas, ito ay binubusisi or kumbaga yung may control nito ang Kongreso mga kaupak. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi maganda ang performance mo bilang isa kang Justice Secretary, isa kang DILG Secretary, humihingi ka ng budget tapos yung trabaho mo hindi mo inaayos, ang ating mga congressman o Kongreso ay sila ay may right o may sila ang absolute power na talagang pwede nilang gawin cut
o kaya bawasan or tapyasan. Yung ibang alam mo mga kaupak, nag-trending na zero budget ang Office of the Vice President. Di ko lang alam ako kung ano yung tatawag na zero. Ito ba yung walang nang sila matatanggap or ang mga empleyado na lang? Kasi alam nyo mga kapak, when i-question na mga mambabatas, ito si Vice President, kasi nga meron naman siya, ang dami niyang proposal. Alam nyo mga kapak, lumalabas doon sa kanyang budget, umaabot ito ng, naku na, nakakalula. Siguro, hindi mangyayari sa akin. Kailan kayo magkakapera na ito? 2 billion. A year yun ha. Hindi yun, halimbawa, buong term. Hindi. 2 billion ang kanyang proposal na budget. Kasi daw, meron yung mga boreal, yung mga pagtulong sa mga natural calamity. Sinasabi niya na kailangan niya ng budget. Pero alam niyo mga kaupak, technically, mali yun. Dapat talaga kung ako ang congressman, hindi ko yan pagbibigyan. Sapagkat ang ating bansa, ang ating ahensya ng pamahalaan ay mayroon naka-align sa mga ganyan na tawag doon, calamity. Halimbawa, calamity, mga boreal, mga pagpagamot sa school, and everything. Lahat yan meron. Yan ang IDSWD. Kung kailangan mo ng yung mga natural calamity, yung halimbawa may pumutok yung bulkan mayon, may bumagyo, mayroong nangyaring hindi inaasahan, yan ay andyan ang DSWD. At kung ikaw naman ay talagang nangangailangan ng education or nangangailangan ng kung ano-ano man yon or sakit, nandyan ang Department of Health at saka Department of Education o DepEd. Ngayon mga kapak, ang gusto mangyari ni Sara, parang gusto niya yung mga ahensya na meron naman, gusto niya sakupin lahat. Ngayon kuni-question siya. Kasi ang katuwiran naman niya, bakit mo gagawin ito? Meron na tayo mga ahensya nga naka-align dito, may mga budget na ito. Kung ito ay pagbibigyan natin, ito ay maduduble. Ibig sabihin, meron sa Office of the Vice President, meron pang sa DSWD, sa Department of Health, ay maduduble yung gastos ng ating bansa o ang ating mga kababayan. Kasi siyempre, mga tao yung nagbabayad ng tax. So ngayon, ang sabi naman, ang naging katuwiran ni Vice President, napopolitika daw kasi kapag siya ay may lumalapit sa kanya talaga. Tapos nire-repair niya sa DSWD na napopolitika dahil kalaban. Alam niyo mga kapak, hindi yun rason na kumbaga ang may problema doon ang DSWD. Ang mahalaga, ginawa mo yung tungkulin mo. Nirepair mo yung mga humingi sa ng tulong sa mga ahensya nga dapat nakakatulong sa gobyerno. Kasi kung hindi, pwede ka naman magsalita. Lalo na ngayon, ang tao aware na sa social media. Ngayon, ang nangyari, gusto niya yung mga trabaho ng ahensya ng ating gobyerno, tulad ng DSWD, Department of Health, Department of Education, gusto niya, sakupin niya lahat. Di madudoble, di ba? Buti nga sana kung mayaman ang ating bansa. Ang ating bansa, inuutang pa. Yung ating mga nangungutang pa tayo sa ibang bansa para mapunuan yung mga pangailangan natin, yung mga project natin nga naka-standby. So ngayon mga kapak, nagkainitan dahil naungkat ang confidential fund. Oh, tama. Kasi nga mga kaupak, ang confidential fund, ayan ay parte ng pera ng taong bayan. Ngayon, kaya naungkat yan mga kaupak kasi tinitingnan ng mga congressman kung paano ginamit, kung masusustain ba o i-continue ba yung dating budget ng office ng Vice President. Kaya ngayon mga kaupak, tinitingnan nila mabuti, inuusisa nila, binubusisi kung karapat dapat mabigyan ang opisina ng OVP. Dahil nga syempre, saan napunta? Kasi sa report nga nakuha ng, although sinasabi ng mga maka-DDS, mga Duterte na ito ay nasa korte na kaya hindi na sila nagsasalita. Tama. Pero kasi may nagsampa kay Vice President na tungkol sa kung paano ginastos ang 125 million sa loob lamang ng 11 days. Ngayon mga kaupak, pero hindi mo kasi rin pwede maitanggi kung wala kang tinatago na masama. Hindi mo pwede tanggi dahil ang Kongreso, sila ang inatasan ng ating konstitusyon na busisiin o magtanong tungkol sa
mga finance o mga pangangailangan ng ating ahensya. So kahit pa yun nakalagay doon sa Supreme Court, kahit pa rin pwede ka pa rin sumagot dahil yan ay talagang ang Kongreso ay may power na mag-align ng mga budget ng lahat ng ating ahensya sa gobyerno. Kaya nagkainitan mga kaupak, naku, nakakatakot kasi naglabas ang DSWD ay Commission and Audit na yung 125 million na confidential fund, ito ay 75 million out of 125 million, ito daw ay mali o kaya kaduda-duda ang kanilang liquidation, katulad ng 14 million na purchase of information, 10 million na ano ba to, hindi ko mabasa, payment reward, at saka itong 10 million na rental of press and relatives maintenance. Ako, ang dami. May 10 million, may 40 million, yung mga incentive. Naku, mga kaupa. Kaya nakakapagtaka. Kumbaga, yung report na pinagbasihan ng Kongreso ay ito ang report ng COA. Ito yung nag-o-audit sa ating pera. Mga kaupak, dyan nga naggisa si Vice President, maraming mga congressman nga nagkainitan or nagtanong sa 125 million na confidential fund kung paano ginastos. Pero ito, paulit-ulit ang sagot na hindi niya sinasagot ng tama. O iba yung sagot niya. Alam niyo mga kaupak, sa nakita ko doon sa hearing, si Vice President ay talaga naman ang attitude niya, grabe. Pati yung mga congressman, tinutukoy niya na may mga kaso. Hindi po ito pagdinig ng kung anong kaso o kaya tingnan yung profile ng isang mambabatas. Ito po ay pagdinig ng hearing ng budget ng isang ahensya ng ating pamahalaan na kung saan ay ang mga congressman ay may kapangyarihan. Naku, talaga naman. Gusto pa niya papalitan ang proceeding chairperson na si Stella Kimbo. Ngayon mga kaupak, pati yung book na isang kaibigan ay naungkat din kasi